Napapansin mo po ba ang init ng balita tungkol kay Bitcoin ngayong December? Ang mga mata ng crypto investors ay nakatuon po sa posibleng desisyon ng US Federal Reserve na magbaba po ng interest rates. Ang tanong ay makakatulong ba ang rate cut na ito para lampasan ni Bitcoin ang matinding resistance nito sa presyong $100,000? Ngayon, ang presyo po ni Bitcoin ay naglalaro po sa mga presyong $96,000. Maraming analysts ang naniniwala na ang monetary easing o pagpapaluwag ng pera sa ekonomiya ay magpapalakas po ng demand kay Bitcoin at maging sa iba pang mga cryptocurrencies. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin kung paano ang Fed rate cut ay maaring makaapekto sa presyo ni Bitcoin at paang pananaw ng mga eksperto tungkol dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, ano po ang koneksyon ng Fed rate cut dito kay Bitcoin? Ang interest rate na itinakda ng Federal Reserve ay may malaki po itong epekto sa ekonomiya at kabilang po rito ang cryptocurrency market. Kapag ang Fed rate ay binabaan, nagkakaroon po ito ng mas maluwag na access ang mga tao at negosyo sa murang kapital, kung saan ay maaari pong magdulot ng liquidity sa market. Ayon po sa balita, posibleng magbaba po ang Federal Reserve ng 25 basis points ngayong December mula po sa kasalukuyang 4.5% at hanggang 4.75% patungo po sa 4.25% hanggang 4.5%. Ang ganitong hakbang ay kadalasang pong bullish o nagpapataas ng presyo kay Bitcoin dahil ang mga tao ay naghahanap po ng mas matataas na returns mula sa kanilang investment. At ang cryptocurrency ay isa po sa mga popular na option dito. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto? Ayan, ayon po kay Chris Newhouse, yan, siya po ang director ng research sa Cumberland Labs. Malaki po ang demand para kay Bitcoin ngayon, lalo na mula sa mga malalaking institution tulad po ng MicroStrategy. Bukod dito, ang muling paglakas ng inflow sa spot Bitcoin ETF ay nagpapakita na rin ng tumataas na interest ng mga traditional na investors. Halimbawa ay ang BlackRock's IBIT ay nakatanggap po ng $338.3 million sa inflows kamakailan lamang, kung saan ay malinaw po na indikasyon ng tiwala ng mga malalaking players sa crypto market. Samantala, may ibang mga analyst naman na mas konserbatibo ang kanilang pananaw. Ayon po kay Vital Lund, pinuno ng research sa K33, marami pong mga medium-term traders ang nagbebenta na ng kanilang Bitcoin upang mag-lock-in ng kanilang kita, lalo na't nasa mataas na presyo ito ngayon. Ang ganitong activities ay maaari pong magdulot ng temporary na paghina ng presyo bago po ito tuluyang tumaas muli. Ayan. Ngayon ay makakatulong ba ang rate cut na mabasag ni Bitcoin ang presyong $100,000? Kapag ang Fed rate cut ay natuloy, ang liquidity po na dulot nito ay maaari pong magdulot ng panibagong bull run kay Bitcoin. Sa kasalukuyan ay nasa consolidation phase si Bitcoin. Nangangahulugang ito na po ay nasa stagnation or walang malaking galaw sa presyo habang naghihintay ng catalyst tulad po ng monetary easing. Ngunit mahalaga ring tandaan ang tinatawag po na capital shift. Habang si Bitcoin ay nagko-consolidate, maraming investors ang lumilipat muna sa mga altcoins tulad po ng Ethereum, XRP at Cardano. Kaya't kahit na mataas po ang potential ni Bitcoin na mabasag ang $100,000 na presyo, posibleng makita rin natin ang pansamantalang paglipat ng interest sa iba pang mga cryptocurrencies. Ngayon ay ano po ang maaari po nating gawin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Una ay pag-aralan po natin ang timing.
Kung mababa po ang Federal Reserve ng interest rates, maaring ito ang pagkakataon para makapasok po tayo sa market bago pa man magsimula ang bull run. Subalit ang timing po ay napakalaga. Mag-ingat po tayo sa pagsabak kung ang presyo ay masyado ng mataas dahil maaari po magdulot ito ng short-term losses. Pangalawa ay mag-diversify po tayo ng ating investment. Huwag po nating ilagay lahat ng ating investment dito kay Bitcoin. Habang naghihintay po tayo ng tamang panahon, isaalang-alang po natin ang pag-invest sa mga altcoins tulad po ng Ethereum o XRP, kung saan ay kasalukuyang nagpapakita rin ng magandang paggalaw sa market. At ang pangatlo ay mag-focus po tayo sa long-term goals. Ang cryptocurrency market ay volatile po. Kung ikaw po ay nag-i-invest para sa long-term gains, huwag po masyadong mag-alala sa mga short-term na pagbabago sa presyo. Sundin po natin ang halimbawa ng mga malalaking institution na patuloy po na nagdadagdag or nag-accumulate ng Bitcoin sa kanilang portfolio. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito dito para sa atin bilang mga Pinoy investor. Yan, ang feed rate cut ay maaari pong magbigay ng oportunidad upang makabili ng Bitcoin bago po ito makalampas sa presyong $100,000. Gayunpaman, ang mga Pinoy ay dapat pong mag-ingat sa mga risk na dala ng volatility ng crypto market. Dahil sa mas mababang kita at mas mataas na exchange fees dito sa Pinas, kailangan po ng mas maingat na pagpaplano. Sa positibong pananaw, ang pagtaas po ng presyo ni Bitcoin ay maaring magbigay po ito ng inspirasyon sa mas maraming Pinoy na mag-aral tungkol sa cryptocurrency at magsimula ng kanilang investment journey. Ngunit dapat po nating tandaan na ang kaalaman at disiplina ay mahalaga upang mapanatili ang ating kita. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang desisyon po ng Federal Reserve na magbaba ng interest rates ay isang malaking oportunidad, hindi lamang po para kay Bitcoin, kundi pati na rin sa buong crypto market. Gayunpaman, hindi ito garantiya ng instant na kita. Ang mga Pinoy investors ay kailangan pong maging maingat, mag-aral ng market trends at magkaroon po ng malinaw na investment strategy. At sa huli, ang pinakamalaga po ay ang pag-i-invest ayon sa iyong kakayahan at layunin. Hindi mo kailangang habulin ang hype kung hindi ka panda. Tandaan, ang pag-i-invest ay hindi po sprint, kundi isang marathon. Gamitin po ang impormasyon upang makagawa ng matalinong desisyon. Ngayon ay malapit na po si Bitcoin sa presyong $100,000. Ikaw na ang magpapasya kung ito ba ang tamang panahon para sumali sa laro. Ngunit huwag kalimutan, ang bawat investment ay may kasamang risk, kaya't magplano ng mabuti at maging handa sa anumang mangyayari. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.